Bakit nga ba mahirap ang sumunod sa ating Diyos? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Bible Characters Edition. Bago po ang lahat, gusto po munang batiin ng happy anniversary si Brother Marlon and Sister Cherry Lou. Nakikigalak po kami sa inyong wedding anniversary. Now, yung topic po natin ngayon ay patungkol pa rin po kay Noah. So, meron po tayong ilang mga devotions patungkol po sa buhay ni Noah. Para po sa devotion natin na ito, tatalakayin po natin bakit nga ba mahirap sumunod sa ating Diyos. Now, si Noah po, siya po yung inutusan ng Diyos na magtayo ng arko. Alam niyo po kung saan lugar po? Now, for reference, para makita po natin yung konteksto, no? Pakita ko po muna sa inyo yung mapa ng mundo. Ito po yung bansang Pilipinas. Ito yung iniibig nating bansa. So, from the Philippines, punta muna tayo sa kabilang panig ng mundo. Dito sa malapit sa Saudi Arabia, Iran, Syria, Iraq. So, malamang po si Noah nakatira dito sa Iraq, bandang Iraq or maybe sa Iraq mismo, sa Mesopotamia. So, tingnan nyo na lang po yung itsura niyan, ng lugar na yan. Diyan pinapagawa ng Diyos si Noah ng arko. Maintindihan mo sana kung bandang Kuwait o Bahrain, Qatar, merong Persian Gulf. Or dito, nandito yung Mediterranean Sea. Or dito may Black Sea, no? At least sana sa may mga parteng may dagat. Pero dito pinapagawa siya ng barko dito sa bandang Iraq, Mesopotamia. So, kung isipin mo mabuti, ba't nga ba gagawa ng barko sa ganitong klaseng lugar? Marahil tuyo yung paligid, no? At pinapagawa ng Diyos ng barko si Noah. So, yung pinapagawa po ng Diyos kay Noah ay isang malaking barko. Ito po yung replica niya na makikita po ito sa Kentucky at sa iba pang mga lugar. May mga replica na ginagawa yung ilang mga tao, no? So, ito ay 155 meter long wooden model of Noah's Ark. So, isipin niyo po ang gagawa lang yan si Noah tsaka yung kanyang pamilya. So, kailan niya ba ito ginawa? Sabi po kasi sa Bible, sa Genesis chapter 5 verse 32, nung 500 years old si Noah, nagkaroon siya ng anak, si Ham, Shem, and Japhet. Tapos nagkaroon niya ng kanya-kanya mga asawa. Now, isipin niyo po, nakakatuwang isipin, 500 years old, nagkakaanak pa. Nakakabuntis pa si Noah. Ganong katindi ng panahon na yon. So, 500 years old si Noah, nung meron siya nagkaanak siya, pagkatapos sabi sa Genesis chapter 6 verse 3, meron dong 120 years na binabanggit. May dalawang theories pa po doon kung ni-reduce ba ng Diyos yung edad ng tao or binigyan sila ng warning for 120 years. So let's say, sinabi ng Diyos, okay, 120 years. Sa mga panahon na yan, meron kayong chance na magsisi. Pero hindi pa rin sila nagsisi. After that, Genesis chapter 6 verse 14, dito nagsimula yung pagtatayo ng arko. And marahil, after a few decades, hindi natin alam for sure. Ako hindi ko alam for sure, no? Kung gaano katagal ginawa yung barko. Pwedeng 70 years, pwedeng 50, 70, or 120 years. Kung susunod natin yung interpretation na 120 years yung palugit, so marahil 120 years ginawa yung arko. Possible. Ito siguro yung longest option natin. 120 years yung tinagal ng paggawa ng barko. And then, nung 600 years old na si Noah, doon nagkaroon ng malawakang baha sa Genesis chapter 7 verse 6. Now, sabi po ng Biblia sa Genesis chapter 6 verse 22, isipin niyo si Noah pinagawa ng barko sa ganung klaseng lugar. At wala namang baha, wala namang dagat. Pero ang sabi dito sa Genesis 6:22, Noah did everything just as God commanded him. Lahat ng inutos ng Diyos, ginawa ni Noah. Pati yung detalye kung paano gagawin yung arko. Now, ito po yung makaturuan natin ngayong araw. Number 1, it is hard to follow God because of tests of faith. Mahirap sumunod sa Diyos kasi yung pananampalataya mo, kinausap ka ng Diyos, no? Naniwala ka sa sinabi ng Diyos, yung mga tao hindi naman alam yung usapan ninyo ng Diyos. Tapos marahil pinagtatawanan siya ng mga tao. Hindi ko alam exactly kung ano yung reaction ng mga tao, pero definitely ang sinasabi ng Biblia, mayroong disbelief.
Hindi sila makapaniwala na si Noah kinausap ng Diyos at nagtatayo ng arko kasi merong coming judgment na lilipulin ng Diyos ang sangkatauhan. Siguro kasama na rin yun, no? Minamak siya, pinagtatawanan siya, kinukutsa-kutsa siya for so many decades. Siguro yung maximum ng 120 years siyang nangangaral. Let's say 70 to 120 years. Nangangaral siya ng nangangaral habang tinatayo niya arko, walang naniniwala sa kanya. It is hard to follow God because of test of faith. Kasi yung ating pananampalataya sa Diyos, yan ay masusubok. Masusubok yan ng mga challenges sa paligid natin. Minsan naaabot tayo sa punto na pagtatawanan tayo dahil sa ating pananampalataya. Minsan ay uusigin tayo dahil sa ating pananampalataya. Once you believe in God, sabi nga sa Philippians chapter 1 verse 29, for it has been granted unto you not only to believe in Jesus Christ, not only to believe in God, but also to suffer for Him. When you believe in the Lord Jesus Christ, when you follow Him, you will also suffer for Him. So, it is hard to follow God because of test of faith. Pero ito po yung matindi pa. Point number 2. It is harder not to follow God because of judgment. Mahirap ang sumunod sa Panginoon, pero mga kapatid, mas mahirap sa totoo lang ang hindi sumunod sa Diyos. Kasi pag sumunod ka sa Diyos, yung pananampalataya mo susubukin. Pero pag hindi ka sumunod sa Diyos, mas mahirap yun kasi may judgment. Hindi nasusubukan yung pananampalataya mo, pero mayroong paghahatol, may paghuhukom. So sa panahon ni Noah, maraming hindi sumunod sa Diyos. Sabi nga dito sa Luke chapter 17 verse 27, sabi ni Jesus patungkol kay Noah, people were eating, drinking, marrying, and being given in marriage. Up to the day Noah entered the ark, hanggang kahuli-hulihan. Yung mga tao nagsasaya, nagkakainan, nagkakantahan, nagpa-party-party. Hanggang, sabi dito, up to the day Noah entered the ark. Di pa rin sila naniniwala. Pumasok na si Noah doon sa arko, di pa rin sila naniniwala. Then the flood came and destroyed them all. Mas mahirap ang hindi sumunod sa Panginoon. Kaya pipili ka na rin lang ng mahirap, yun na yung sumunod sa Panginoon. Kahit mahirap, at least sumunod ka sa Panginoon. Point number 3, God vindicates those who believe and obey Him. Tandaan natin mga kapatid, merong vindication. Ano pong ibig sabihin ng vindication? Yung vindication po ay bandang huli. Mapapakita mo rin sa mga tao sa paligid mo na totoo yung pananampalataya. Kasi ang Diyos ang magbibindicate sa iyo. Pag sinabi nating vindication, papatunayan ng Diyos na tama. Hindi ka nagkamali, nananampalataya ka sa Kanya. Kaya po sinasabi ng Biblia, when you put your faith in God, you will never be put to shame. Hindi ka mapapahiya. Hindi ka madidismaya kapag ikaw ay nananampalataya at sumunod sa ating Diyos. God vindicates those who believe and obey Him. Hindi ka magsisisi kapag nananampalataya ka sa Diyos at sumunod ka sa Kanya. Pero definitely, magsisisi ka kapag sumuway ka sa Diyos at hindi ka sumunod sa Kanyang kalooban. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Unang-una po, number 1, choose your heart wisely. Hindi po madaling mabuhay sa mundo. No? Kahit yung anak ko lang na 5 years old, nagsisimula pa lang siya mag-aral. Tapos nakita ko nahihirapan siya. Iniisip ko lang, ABCD lang naman yung inaaral. Basal-basal lang yan. Tapos konting mathematics lang. 5 plus 9 lang yan. Pero sa kanya, mahirap. Nag-aaral siya. Minsan nagko-complain siya. No? Sinasabi ko sa kanya, anak, ganun talaga anak hindi mahirap, hindi madali ang mabuhay. You just have to face it. Kailangan talagang harapin yung pag-aaral. So yung mga bata, kahit yung mga bata, meron na silang mga challenges. At hindi natatapos yun. Pagkatapos ng isang challenge, another challenge na naman. Pag natutunan mo na isang bagay, meron ka na namang panibagong challenge na kailangang matutunan at kailangang lampasan. So yung buhay natin hindi madali mga kapatid. No? Simula pagkabata pa, ang dami na natin mga challenges sa buhay. Hanggang ngayon, meron pa rin tayong mga problema. Hanggang ngayon, hindi pa rin natatapos yung mga paghihirap natin dito sa mundo. Pero mga kapatid, mahirap talaga mabuhay sa mundo, pero choose your heart. Pipili ka na lang rin ng mahirap. Piliin mo na yung tama. Mahirap sumunod sa Diyos. Mahirap ding sumuway sa Diyos. Pili ka na lang, di ba? Choose your heart wisely. And sinasabi ko mga kapatid, sinasabi ng Biblia, pag sumunod ka sa Panginoon, nanampalataya ka sa Kanya, yun yung desisyon na mahirap, pero hindi ka magsisisi. Pero pag sumuway ka sa Diyos, umiwalay ka sa kalooban ng Diyos, mahirap din yun, pero at the end, pagsisisihan mo. And number 2 po,
anticipate the testing of your faith. Anticipate, ibig sabihin, expect mo na. Mangyayari talaga na ang iyong pananampalataya sa Diyos ay masusubok. Susubukin, i-refine, patitindihin, no? Palalaguin, i-improve ng Diyos. Habang nananampalataya ka at sumusunod sa ating Diyos, talaga magkakaroon ka ng maraming mga problema at pagsubok sa buhay. Mayroong mga testing of faith. Alam niyo po, hindi ka naman lalago sa pananampalataya at sa sa buhay pakikipagrelasyon sa Diyos kung walang mga challenges. Talagang normal lang na ma-challenge ang iyong pananampalataya sa Diyos. At isipin niyo po, parang muscle yan eh. Parang, muscle. Pag hindi na exercise yan, hindi tatatag yan. Hindi ka lalago, hindi mag-i-improve, magiging lampa ka. Pag hindi ako nakapag-exercise, feeling na ang tamlay-tamlay ng buhay, no? Parang lagi ako nang hihina. Pero pag na-exercise yung muscle, mahirap pagpapawis ka. Kasi yung sports ko, kasama ko yung mga kaibigan ko, medyo mahirap na sports eh. Kaya minsan may mga tama ako dito. Anyway, ayun. Ang sports ko kasi sakalan, balian ng buto, mga ganun bang. Anyway, mahirap talaga, no? Ang tawag doon ay jiu-jitsu, no? Mahirap talaga parang naghahabol lagi ng hininga, no? Mahirap, pero after nun, feeling mo ang lakas-lakas mo. Ganun din po sa pananampalataya, pag hindi na exercise, hindi ka lalakas. Pag hindi natin test yung iyong pananampalataya, hindi ka titibay. Pangatlo po, obey until your faith in God is vindicated. Sumunod ka lang sa Panginoon. Again, pipili ka na lang rin ng mahirap, edi piliin mo na yung tama. At ano ba yung tama? Sumunod sa Panginoon. At ang dulo nito mga kapatid, ang dulo ng pagsunod sa Panginoon ay vindication. Hindi ka mapapahiya, hindi ka magsisisi. Malalaman mo na yung desisyon mo. Tama. Tingnan niyo po rito sa sinabi ni Jesus, people were eating, drinking, marrying. Wala silang inisip kundi yung mga pangkaraniwang ginagawa nila araw-araw. And being given in marriage up to the day Noah entered the ark. Si Noah, yung ginagawa ng mga tao, hindi naman ano yan eh, hindi naman madaling mabuhay apart from God. Mahirap nga yan eh, mabuhay apart from God. Sipin mo, namumuhay sila sa kasalanan. During that time, nasa kasagsagan sila ng party eh. Kumbaga puro party nila, puro kaligayahan nila, puro kahalayan, pagpatay at siguro ang dami mga goons and syndicates ng mga panahon na yon. And then, hindi sila nanampalataya sa mensahe ng Diyos sa pamamagitan ni Noah up to the day Noah entered the ark. Then the flood came and destroyed them all. So, merong vindication. Pinatunayan ng Diyos na tama yung desisyon ni Noah. At nagkaroon ng judgment at paghatol sa mga sumusuway sa Diyos. Para po sa ating discussion, why do you think it was hard for Noah to obey God for so many years? Why was it worth it? At para po sa ating dive deeper video, pag-usapan po natin, sagutin natin yung tanong na yung baha ba sa panahon ni Noah, was it local? Doon lang ba yun sa Mesopotamia, sa Iraq? Or was it global? Buong mundo ba yun? So pag-usapan po natin yan mamaya. Tayo po yung manalangin. Father God, sometimes you ask me to do things that I feel too hard for me. I confess that I often want the easy way. Thank you for Noah, who trusted you when no one else did. Please give me a heart that believes you, even when I'm afraid or when others do not understand me. Help me obey you, little by little each day. I know I cannot do this on my own, so I depend on your grace. Walk with me, Lord, and teach me to trust you more. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat.